Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kagubatan, may isang dalagitang nagngangalang Aida. 16 na taong gulang siya, payat, maitim ang balat, at halata ang hirap ng buhay na dinaranas ng kanyang pamilya. Nakatira sila sa isang barong-barong na yari sa pawid at kawayan. Ang ama niyang si Marcelo ay isang magsasakang nakikisaka lang ng lupa, habang ang ina naman niyang si Aling Rosa ay naglalako ng gulay sa palengke upang pandagdag sa kaunti nilang kita. Palaging kapos ang kanilang pagkain. Madalas, lugaw na may asin lang ang tanging ulam nila. Dahil dito, si Aida ay hindi nakapag-aral ng maayos. Tumigil siya sa 3 baitang upang tulungan ang kanyang mga magulang sa gawaing bukid. Ngunit sa kabila ng kahirapan, may kakaibang liwanag sa mga mata ni Aida. Para bang siya'y may pusong busilak, handang tumulong kahit walang-wala. Malapit sa kanilang baryo ay may isang kakahuyan na siksik sa mga punong kahoy at balot ng mga alamat. Madalas ay pinagbababala ng matatanda na huwag lalapit doon, lalo na sa dapit hapon, sapagkat tirahan daw iyon ng mga engkanto, lamang lupa at mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Isa sa mga alamat ay tungkol sa isang puting duwende na sinasabing nakatira sa ilalim ng mga malalaking dahon ng saging sa gitna ng kagubatan. Ayon sa kwento ng matatanda, ang duwende ay buntis at naghahanap ng makakatulong sa kanyang pagdadalang tao. Ngunit iilan lang ang nakakasalubong nito at ang iba'y nagkakasakit o napapahamak matapos magpakita sa kanila ang duwende. Kaya't lahat ay takot na takot. Ngunit isang gabi, nang si Aida ay napilitang maghanap ng panggatong sa kakahuyan dahil wala nang maisasaing kinabukasan, doon niya nasilayan ang kakaibang nilalang. Habang tangan ang maliit na lamparang langis, naglakad si Aida papasok sa kagubatan. Mahinahon ang ihip ng hangin, ngunit tila may malamig na dampi sa kanyang batok. Sa di kalayuan, nakakita siya ng kumpol ng saging. Habang pinuputol niya ang tuyong dahon upang gawing panggatong, napansin niya ang isang nakaupong maliit na nilalang na maputi ang balat. Kasing liit ng isang bata, ngunit may mukha ng isang matanda. Nang ilabot si Aida, muntik niyang mabitawan ang lampara. Ngunit imbes na takutin siya, ang duwende ay nagsalita. "Aida!" Halos mahulog ang tuhod ng dalagita sa kaba. "Sino po kayo?" "Ako ang puting duwende na naninirahan dito. Huwag kang matakot. Matagal na kitang minamasdan. Alam kong ikaw ay busilak ang puso at ikaw lamang ang maaaring makatulong sa akin." Nang titigan ni Aida ang tiyan ng duwende, napansin niyang ito'y malaki, wari buntis. Nanlamig ang kanyang katawan. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya o makikinig. Bakit po ako?" nanginginig na tanong ni Aida. "Dahil ikaw lamang ang handang tumulong kahit ikaw ay naghihirap. Hindi lahat ng tao ay may pusong ganyan," tugon ng duwende. "Malapit na akong manganak, ngunit ang aking supling ay nasa panganib. Kailangan ko ng iyong tulong upang mailuwal siya sa ligtas na paraan." Naisip ni Aida ang mga kwento ng kanyang lola tungkol sa mga duwende na nagbibigay ng sumpa o biyaya. Kung tatanggi siya, baka isumpa siya at ang kanyang pamilya. Ngunit kung tatanggapin niya, baka madamay siya sa kapahamakan. Paano ko kayo matutulungan?" mahina niyang tanong. Ngumiti ang duwende, ngunit ang ngiting iyon ay nagdala ng kakaibang takot kay Aida. "Sa oras na dumating ang aking panganganak, tatawagin kita. Ikaw ang magbabantay at magpoprotekta sa akin laban sa mga nilalang na nais agawin ang aking anak." Nanginginig si Aida sapagkat alam niyang ang mga tinutukoy ay tiyak na mga engkanto o nilalang na hindi niya pa nararanasan harapin. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang umihip ang malakas na hangin at naglaho ang duwende. Naiwan lamang ang malamig na katahimikan. Bitbit ang panggatong, nagbalik si Aida sa kanilang barong-barong. Ngunit magdamag siyang hindi nakatulog. Sa kanyang isipan ay paulit-ulit ang tinig ng duwende. "Ikaw ang magbabantay.
at doon nagsimula ang kakaibang kapalaran ng isang mahirap na dalagitang si Aida na magiging kabahagi ng isang mahiwagang kasunduan sa isang buntis na duwende. Tahimik ang baryong San Roque sa bayan ng Iloilo. Isang baryong halos hindi nadadaanan ng mga sasakyan dahil sa layo at putikang daan. Karamihan sa mga naninirahan ay magsasaka. Mga nakikisaka lamang sa lupang hindi kanila. Sa gilid ng baryo ay nakatindig ang makapal na kakahuyan. Isang lugar na pinaniniwala ang tirahan ng mga nilalang na hindi tao. Sa baryong ito nakatira ang isang mahirap na dalagitang si Aida. 16 na taong gulang, payat, may timang balat dahil sa araw at gawain sa bukid, at may malalalim na mata na wari palaging pagod. Madalas siyang tawagin ng kanyang ina bilang batang walang pahinga sapagkat mula pagkabata ay hindi siya nakalasap ng magaan na buhay. Ang kanyang amay si Mang Selo, isang magsasakang tumatanggap lang ng kaunting bahagi mula sa ani. Ang kanyang inay si Aling Rosa, naglalako ng mga gulay sa palengke kapalit ng bariyang halos hindi sapat pambili ng bigas. Sa kanilang lugar, may isang alamat na matagal nang isinasalaysay ng matatanda. Sa gitna ng kagubatan, mayroong malalaking punong saging na tila bantay sa dilim ng gubat. Sinasabi ng matatanda na doon nakatira ang isang puting duwende, isang nilalang na hindi nakikita ng lahat, kundi ng taong may bukas na puso't walang bahid ng kasamaan. Ang kakaibang duwende raw na ito ay buntis at nagtatago upang hindi maagaw ng masasamang espiritu ang kanyang magiging anak. Ngunit kalakip ng alamat na ito ay babala. Kapag nakakita ka ng duwende at hindi mo ito pinansin o tinulungan, ikaw at ang iyong pamilya ay posibleng malasin, magkasakit o mamatay. Dahil dito, walang batang nangangahas lumapit sa sagingan sa loob ng gubat. Ngunit si Aida, na walang sapat na kaalaman kundi pangangailangan, ay siyang napilitang pumasok doon. Noong gabing iyon, walang maisasaing ang pamilya ni Aida. Ni Gatong ay wala sila upang mag-init ng tubig o magluto ng kahit anong pagkain. Ang kanyang amay pagod mula sa bukid at ang inay masama ang pakiramdam, kaya't si Aida ang nagboluntaryong maghanap ng tuyong kahoy. Kinuha niya ang kanilang maliit na lamparang langis at pumasok sa kagubatan. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at kaluskos ng mga dahon sa ihip ng hangin ang kanyang naririnig. Habang palalim siya ng palalim sa kakahuyan, naramdaman niyang tila may mga matang nakamasid sa kanya. Doon niya natanaw ang isang kumpol ng malalaking punong saging. Ang mga dahon ay kumakaway sa malamig na hangin. Lumapit siya upang kumuha ng mga tuyong dahon na maaari niyang gawing panggatong. Ngunit biglang nanlamig ang kanyang batok. Aida! Napahinto siya. Ang tinig ay malamig at mahina, ngunit malinaw na malinaw sa kanyang pandinig. Dahan-dahan siyang lumingon. Doon niya nakita isang maliit na nilalang, halos isang talampakan lamang ang taas, maputi ang balat, nakasuot ng kupas na barong at may matandang muka. Ngunit ang pinaka nakakagulat, malaki ang tiyan ng duwende, wari buntis na buntis. Muntik mabitawan ni Aida ang lampara. Diyos ko, ano ito? Ngumiti ang duwende, ngunit ang ngiting iyon ay nakapagdulot ng kaba. Huwag kang matakot, Aida. Matagal na kitang minamasdan. Ikaw lamang ang aking mapagkakatiwalaan. Nanlaki ang mata ng dalagita. Paano ninyo alam ang pangalan ko? Lahat ng naninirahan sa baryong ito, kilala ko, ngunit kakaiba ka. Busilak ang iyong puso, handang magtiis kahit ikaw ay nagugutom. Kailangan ko ang tulong mo. Nang tumitig si Aida sa tiyan ng duwende, napansin niyang ito'y kumikilos, parang may nilalang sa loob na nagpupumiglas. Malapit na akong manganak, patuloy ng duwende. Ngunit may mga nilalang na nais agawin ang aking anak. Sa oras na dumating ang aking panganganak, tatawagin kita. Ikaw ang magbabantay at magpoprotekta.
nanlamig ang katawan ni Aida. Naalala niya ang mga kwento ng kanyang lola tungkol sa mga duwende at engkanto. Alam niyang ang mga ganitong kasunduan hindi basta tinatanggihan sapagkat kapalit nito ay sumpa. Bakit ako? Ako'y mahirap, wala akong kakayahan. Dahil ikaw lamang ang may pusong handang tumulong kahit walang kapalit, tugon ng duwende. At bago pa makasagot si Aida, biglang umihip ang malakas na hangin. Kumurap siya at pagdilat niya'y naglaho na ang nilalang. Naiwan siya sa gitna ng mga punong saging, hawak ang lampara at nanginginig sa takot. Habang bitbit ang kaunting tuyong dahon pauwi, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isip ang malamig na tinig. Ikaw ang magbabantay. At doon nagsimula ang kapalaran ni Aida, isang dalagitang mahirap, na ngayon ay nakatali sa isang kasunduang maaaring magdala ng biyaya o kapahamakan. Kinabukasan, tila walang nangyari kay Aida. Nagising siya ng maaga, gaya ng nakasanayan, upang tumulong sa kanyang ina sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Ngunit sa kabila ng kanyang mga gawain, hindi mawala sa kanyang isipan ang nakita kagabi. Paulit-ulit ang tinig ng duwende sa kanyang pandinig. Ikaw ang magbabantay. Habang nakaupo siya sa gilid ng maliit nilang mesa, pinagmamasdan ng nanay niyang si Aling Rosa na nagsasali ng mga gulay sa bayong. Napansin nito ang kawalan niya sa sarili. Aida, anak, may iniisip ka ba? Para kang tulala, ani ng ina. Umiling si Aida, pilit nang umiti. Wala po, inay, medyo puyat lang. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang nagsisimula na ang kakaibang bahagi ng kanyang buhay. Nang hapon na iyon, habang siya ay nagdidilig ng kanilang maliit na gulayan sa likod ng bahay, napansin niya ang mga ibong uwak na nagliparan at tila paikot-ikot sa direksyon ng kagubatan. Hindi normal ang ganong eksena sa kanilang baryo. Ang mga uwak na iyon ay parang may binabantayan. Anak, huwag ka nang tumingin dyan. Masama ang ibig sabihin kapag nagliparan ng uwak. Wika ng kanyang lola na si Lola Marta, na noon ay nakaupo sa kanilang bangkito, naglalagay ng halamang gamot sa bayong. Bakit po, Lola? Tanong ni Aida. Mga senyales yan, Apo. May mangyayaring hindi karaniwan. At kapag ganyang papunta sa kagubatan, ibig sabihin ay may nilalang na pinupuntirya ang masasamang espiritu. Nanindig ang balahibo ni Aida. Hindi niya magawang sabihin ang totoo na nakita na niya ang nilalang na iyon, ang puting duwende na buntis. Kinagabihan, napahiga si Aida ng pagod. Ngunit imbes na mahimbing na tulog, isang bangunggot ang dumapo sa kanya. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang kagubatan na balot ng dilim. Sa gitna nito ay ang punong saging kung saan siya nakatagpo ng duwende. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang duwende. Ang naroon ay isang nilalang na mahaba ang mga kuko, mapula ang mata, at humahalakhak habang may tangan-tangang sanggol na umiiyak. Hindi mo siya maililigtas, Aida. Bulong ng nilalang sa kanyang panaginip. Nagising siya ng pawisan, hingal at nanginginig. Sa tabi niya ay natutulog ang kanyang mga magulang, walang kaalam-alam sa kaba at takot na kanyang nararamdaman. Kinabukasan, habang nag-iigib siya ng tubig sa poso, may biglang umihip na malamig na hangin. Kasunod nito ay isang tinig na muling bumulong. Aida, malapit na. Maghanda ka. Nabitawan niya ang tabo at halos mahulog ang tubig na kanyang iniigib. Ang iba pang tao sa baryo ay walang narinig, ngunit sa kanyang pandinig ay malinaw na malinaw ang tinig ng duwende. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Aida na hindi lamang siya ang nakakaramdam ng kababalaghan. Ang mga kapitbahay ay nagkukwento ng mga hayop na biglang namamatay, ng mga pananim na tila natutuyo kahit walang tagtuyot, at ng mga bata na nagkakasakit ng walang dahilan.
Mukhang may masamang espiritu na gumagala. Wika ng isang matandang magsasaka sa tabi ng poso. Kailangang mag-alay tayo ng dasal sa punong saging. Ngunit para kay Aida, alam niyang hindi basta masamang espiritu ang nasa paligid. Naroon ang puting duwende, naghihintay ng kanyang panganganak. At naroon din ang mga nilalang na nag-aabang upang maagaw ang sanggol nito. Nang gabing iyon, muli siyang napatawag ng duwende. Habang nakahiga, biglang lumamig ang paligid at nakita niya ang anino ng maliit na nilalang sa may bintana. "Aida," wika nito. "Hindi na magtatagal. Handa ka na ba?" Nanlaki ang mga mata ni Aida. Hindi niya alam kung sasang-ayon ba siya o tatanggi. Ngunit sa kanyang dibdib, may halong takot at awa. Kung hindi siya tutulong, baka sumpain ang kanyang pamilya. Kung tutulong naman siya, tiyak na haharap siya sa mga nilalang na lagpas sa kanyang imahinasyon. Ngunit ang kanyang bibig ay kusa nang nagsalita. "Opo, handa na po ako." At doon nagsimula ang paglalakbay ni Aida patungo sa kakaibang kapalaran na maglalapit sa kanya sa mga nilalang ng dilim. Dumating ang gabing malamig at tahimik, ngunit tila may bigat na nakadagan sa buong baryo. Ang mga aso'y tahol ng tahol, tila may inaamoy na hindi karaniwan. Ang mga manok ay nagkakagulo kahit hindi pa madaling araw. Si Aida, nakahiga sa banig, ay hindi mapakali. Ramdam niya sa hangin na ito na ang gabi na tinutukoy ng duwende, at hindi siya nagkamali. Biglang humihip ang isang malamig na hangin mula sa kagubatan, at sa kanyang pandinig ay narinig niyang muli ang tinig na bumabalik-baliktad sa kanyang isip. "Aida, oras na." Parang hinahatak ang kanyang katawan. Bumangon siya, kinuha ang lampara, at dahan-dahang lumabas ng kanilang barong-barong. Walang nakapansin, sapagkat malalim ang tulog ng kanyang mga magulang. Sa bawat hakbang niya papunta sa kakahuyan, ramdam ni Aida na may mga matang nakamasid. Ang paligid ay balot ng dilim, ngunit ang liwanag ng lamparay sapat para makita niya ang makakapal na dahon at mga ugat ng puno sa daraanan. Habang papalalim siya, nakaririnig siya ng mahihinang bulong. Hindi niya matukoy kung saan nanggagaling. Minsan ay parang sa kanyang likuran, minsan na may sa gilid ng mga puno. Hindi mo siya maililigtas. Ang batay sa amin. Nanlalamig ang kanyang katawan, ngunit patuloy siyang naglakad hanggang sa marating niya ang gitna ng kagubatan, ang kumpol ng mga punong saging. Doon niya muling nasilayan ng puting duwende na nakahiga sa ilalim ng malalapad na dahon ng saging. Ang mukha nito ay puno ng hirap at ang tiyan ay mas lalo pang lumaki. "Aida, salamat at dumating ka." Wika nito, hingal na hingal. "Malapit na. Tulungan mo akong ipagtanggol ang aking anak." Napakagatlabi si Aida. "Ngunit paano po? Wala naman akong kakayahan." Ngunit bago pa siya matapos, biglang yumanig ang paligid. Ang mga dahon ng saging ay nagalugan na, para bang may mabigat na pumapagitna sa hangin. Mula sa likod ng mga puno, lumitaw ang isang nilalang. Mahaba ang buhok, mapula ang mga mata, at mahahaba ang kuko. Ang balat nito ay kulay abo, at ang bibig ay naglalaway, puno ng matatalas na ngipin. Sa wakas, ang malalim na tinig ng nilalang. "Ang anak ng duwende ay sa akin." Napatili si Aida at napatras. Ang duwende ay sumigaw. "Aida, harangan mo siya. Huwag mong hayaan." Ngunit paano? Wala siyang dala kundi lampara. Nang umatake ang nilalang, itinaas ni Aida ang lampara at ibinato ito. Tumama ang apoy sa mukha ng halimaw at ito'y napatras, humahagulgol sa sakit. Ngunit hindi pa tapos. Lumapit muli ito, mas galit, mas mabangis. Habang nanginginig si Aida, biglang kumislap ang paligid. Ang isang dahon ng saging ay kumislap na tila ginto at lumipad patungo sa kanyang mga kamay.
Naramdaman niyang may dumaloy na kakaibang init sa kanyang palad. "Gamitin mo yan, Aida," sigaw ng duwende. "Iyan ang dahon ng buhay, ang proteksyon laban sa mga nilalang ng dilim." Hawak ang kumikislap na dahon. Hinarap ni Aida ang halimaw. Nang tangkain nitong sumugod muli, hinampas niya ito ng dahon at agad itong sumigaw na parang nasusunog. Ang balat nito'y nagbitak-bitak at saka naglaho sa hangin. Naiwan ang masangsang na amoy ng nasunog na laman. Hingal si Aida, halos mawalan ng malay sa kaba at pagod. Ngunit nang lumingon siya sa duwende, nakita niyang nagsisimula na itong manganak. "Aida?" Mahina nitong bulong. "Hindi pa tapos. Marami pa silang darating. Ipagtanggol mo ako at ang aking anak." At sa gabing iyon, sa gitna ng kagubatan, nagsimula ang tunay na pagsubok ni Aida. Isang dalagitang mahirap, ngayon ay tagapagtanggol ng isang sanggol na hindi niya dugo. Sa ilalim ng malamlam na buwan, ang kagubatan ay tila nababalot ng usok at malamig na hamog. Doon, sa gitna ng kumpol ng mga punong saging, nakahiga ang puting duwende, pawisan at hingal na hingal, habang hawak ang kanyang malaking tiyan. "Aida," daing ng duwende. "Oras na. Ipanganak ko na ang aking anak." Nanginginig ang dalagita. Hawak-hawak pa rin ang dahon ng buhay na kumikislap sa kanyang palad. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Hindi lamang niya dapat tulungan ang duwende, kundi kailangan ding ipagtanggol ang sanggol mula sa mga nilalang na kanina pa nagmamasid. Nagsimulang maghilab ang tiyan ng duwende. Ang paligid ay biglang umingay. Parang daan-daang bulong ang sabay-sabay na nag-uusap. Ang mga dahon ng puno'y kumakaluskos at ang mga uwak na kanina'y nagliparan ay muling lumipad paikot-ikot sa ibabaw ng kakahuyan. "Aida," bulong ng duwende. "Pag dumating sila, huwag kang bibitaw sa dahon. Iyan ang tanging makapipigil sa kanila." Tumulo ang malamig na pawis ni Aida. "Ngunit paano kung marami sila? Manalig ka. Ang iyong puso ang magpapatibay sa kapangyarihan ng dahon." Kasabay ng matinding sigaw ng duwende, isang nakakabinging hiyaw ang gumimbal sa buong kagubatan. Hindi ito hiyaw ng tao, kundi tila sigaw ng nilalang mula sa kailaliman ng lupa. Isa-isa silang nagsilabasan. Mula sa dilim ay lumitaw ang mga matang pulang nagliliwanag, mga nilalang na pawang halimaw. May isa na payat at mahaba ang leeg, nakalawit ang dila hanggang dibdib. May isa namang kasing laki ng aso, ngunit ang ulo ay parang baboy na puno ng dugo. Ang isa'y halos tao, ngunit balot ng itim na balahibo at matutulis na kuko. Sila'y sabay-sabay na nagsilapit, nakangisi, naglalaway at nakatitig sa tiyan ng duwende. "Ang batay sa atin," bulong ng isa. "Ang anak ng duwende ay kapangyarihan." "At dugo," sigaw ng isa pa. Nangatal si Aida, halos hindi makagalaw. Ngunit sa kanyang kamay, naramdaman niyang mas umiinit ang kumikislap na dahon. Tila may enerhiyang dumadaloy sa kanya. Nang sumugod ang unang nilalang, ang mahaba ang leeg at dila, agad na hinampas ni Aida ng dahon. Kumislap ang liwanag at nasunog ang balat ng halimaw. Napahiyaw ito at biglang naglaho. Ngunit tatlo pa ang sumugod sabay-sabay. Halos mawala ng pag-asa si Aida, ngunit naalala niya ang sinabi ng duwende, "Ang iyong puso ang magpapatibay." Itinaas niya ang dahon at buong lakas na sumigaw, "Lumayo kayo." Isang bugso ng liwanag ang lumabas mula sa dahon. Tumama sa dalawang halimaw at agad silang nagliyab. Umalingaw-ngaw ang kanilang sigaw bago naglaho sa ere. Ang natiray ang halimaw na balot ng itim na balahibo, mas mabagsik at mas mabilis. Hinampas siya nito at muntik niyang mabitawan ng dahon. Nadapa si Aida, sugatan ng braso,
Ngunit bago pa siya masunggaban, biglang nagsalita ang duwende. "Aida, idikit mo ang dahon sa iyong puso." Ginawa niya. At sa kanyang dibdib, naramdaman niyang parang may apoy na sumiklab. Nang tumayo siya, ang dahon ay nagmistulang sandatang kasing tibay ng sibat. Hinampas niya ang halimaw sa dibdib at ito'y napaatras, umuungal hanggang sa tuluyan ding naglaho. Kasabay ng paglaho ng huling halimaw, narinig ni Aida ang iyak ng duwende. Ngunit hindi ito iyak ng takot. Ito'y iyak ng panganganak. "Aida," siya'y lumabas na. Lumapit ang dalagita, nanginginig pa rin, at doon niya nakita ang isang maliit na nilalang na kasing laki lamang ng kanyang palad. Maputi ang balat nito at may kakaibang liwanag na nakabalot sa katawan. "Ito ang aking anak." Bulong ng duwende, pawisan ngunit nakangiti. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Marami pa silang darating. Kailangan mong dalhin siya sa ligtas na lugar. Napatitig si Aida sa maliit na sanggol duwende na humihikbi sa kanyang mga palad. Sa sandaling iyon, parang biglang nawala ang kanyang takot na palitan ng kakaibang tapang at awa. Ngunit sa di kalayuan, muli niyang narinig ang mga bulong sa hangin. Mas marami, mas malakas, at mas mabangis. Ang tunay na laban ay hindi pa nagsisimula. Dala-dala ni Aida ang maliit na sanggol duwende sa kanyang mga palad. Banayad itong umuungol, mahina ang iyak, at tila kumikislap ang balat nito na parabang isang bituin na bumaba sa lupa. Ang puting duwende, na ngayoy labis na nanghihina matapos manganak, ay halos hindi na makagalaw. "Aida," mahina nitong wika, "dalhin mo siya sa ligtas na lugar. Ngunit mag-ingat ka. Hindi lahat ng nakikita mong tao sa baryo ay tao." Nanlaki ang mata ni Aida. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" Ngunit bago pa siya masagot, ipinikit ng duwende ang mga mata nito at tila natulog. Naiwan si Aida, pawisan, nanginginig, at may dalang nilalang na hindi niya alam kung paano ipagtatanggol. Habang naglalakad siya pauwi, ramdam niya ang kakaibang lamig sa paligid. Ang mga puno sa daraanan ay tila nakayuko, animoy mga mata na nakamasid sa kanya. Sa bawat hakbang, may naririnig siyang mahihinang bulong. "Ang batay sa atin, hindi ka makakatakas, Aida." Napakapit siya ng mahigpit sa sanggol duwende, habang ang dahon ng buhay ay nasa kanyang kabilang kamay. Pagdating sa gilid ng baryo, napansin niyang tahimik ang buong paligid. Walang ingay ng kuliglig, walang tahol ng aso. Ang katahimikan ay nakabibingi at ang kanyang mga paay tila ayaw na ring gumalaw. Kinabukasan, nagising si Aida na parang wala namang kakaibang nangyari. Ngunit habang abala siya sa pagbubuhat ng timba mula sa poso, napansin niyang ang ilang kapitbahay ay nakatitig sa kanya. Hindi ito mga tingin ng ordinaryong tao, matatalim ang kanilang mga mata, malamlam, at animoy sinusuri siya. "Magandang umaga po, Aling Berta," bati ni Aida sa isang kapitbahay. Ngunit imbes na ngumiti, nakatingin lamang ito sa kanya at dahan-dahang nagsalita. "Mag-ingat ka, Aida. Ang mga lihim ay hindi kailanman ligtas." Nanindig ang balahibo ng dalagita. Paano nalaman ni Aling Berta? Hindi ba't walang nakasaksi ng kanyang karanasan kagabi? Nang hapong iyon, nakasalubong niya si Mang Nestor, isang matandang magsasaka na kilala sa baryo. Malimit itong masayahin at palabati, ngunit ngayon ay malamig ang tinig nito. "May iniingatan ka ba, Aida?" tanong nito, habang nakatitig sa kanyang dibdib na parabang alam nitong may dalang nilalang sa kanya. Agad na napaatras si Aida, nagkunwaring hindi alam ang sinasabi ng matanda. Ngunit sa kanyang dibdib, mahigpit niyang itinago ang sanggol duwende, na ngayoy nakabalot sa lumang saya at nagmumukhang ordinaryong bundle lamang. Kinagabihan, hindi mapakali si Aida.
Kaya't nilapitan niya ang kanyang lola, si Lola Marta, na kilala bilang isang albularyo sa baryo. Doon niya ibinunyag ang lahat, ang duwendeng buntis, ang panganganak, ang laban sa mga halimaw at ang sanggol na ngayon ay nasa kanyang pangangalaga. Tahimik lamang na nakinig si Lola Marta, ngunit ang mukha nito ay nagbago nang marinig ang mga detalye. "Anak," bulong nito, "malaki ang kapalarang nakaatang sa iyo. Ang sanggol duwende ay hindi ordinaryo. Siya'y anak ng pinuno ng mga puting duwende. Mga nilalang na bantay ng balanse sa pagitan ng tao at engkanto, kaya't maraming nilalang ang nais siyang agawin." Nanlaki ang mata ni Aida. "Pero Lola, paano ko siya poprotektahan? Isa lang akong mahirap na dalagita. Wala akong armas, wala akong kapangyarihan." Hinawakan siya ng lola sa balikat. "Mayroon kang bagay na wala ang iba, puso. At binigyan ka ng duwende ng dahon ng buhay, hindi iyon basta-bastang agimat. Ngunit dapat kang mag-ingat, sapagkat hindi lamang mga halimaw ang hahabol sa iyo, kundi pati mga taong nagkikilos engkanto na nakapasok na sa ating baryo." Habang nakikinig kay Lola Marta, biglang umiyak ang sanggol duwende. Ang iyak ay hindi tulad ng ordinaryong bata. Ito'y malutong, matinis, at tila umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Napabalikwas si Aida at agad na tinakpan ng sanggol, ngunit huli na. Sa labas ng kanilang kubo, narinig nila ang biglaang pagtahol ng aso, kasunod ng mabigat na yabag. Mula sa siwang ng bintana, nakita ni Aida ang tatlong tao, si Mang Nestor, si Aling Berta at isa pang hindi niya kilala. Nakatingala sa kanilang bahay, ang mga matay kumikislap ng pula sa dilim. "Aida!" bulong ng isa. "Ilabas mo ang bata. Amin siya." Nanlamig ang buong katawan ni Aida. Hindi na siya makapagtago. Ang mga nilalang ay nasa loob na ng kanilang baryo, nakasuot sa balat ng mga taong matagal na niyang kakilala. Nanginginig na niyakap ni Aida ang sanggol duwende habang nakasilip sa siwang ng kanilang bintana. Ang tatlong nilalang sa labas, na nakasuot sa anyo ng kanyang mga kapitbahay, ay nakatitig sa kanilang kubo na parabang alam na alam kung saan nakatago ang bata. "Aida!" bulong ni Aling Berta mula sa labas, ngunit hindi na ito ang boses ng kapitbahay na kilala niya. Ang tinig nito ay garalgal, tila dalawang tao ang nagsasalita ng sabay. "Hindi mo siya kayang protektahan. Ibibigay mo rin siya sa amin." Humigpit ang kapit ni Aida sa dahon ng buhay. Ngunit bago pa siya makagalaw, hinawakan siya ng kanyang lola, si Lola Marta, at mahigpit na nagwika. "Huwag kang matakot, apo. Ang dahon na hawak mo'y hindi lamang pananggalang. Ito'y palatandaan na ikaw ang pinili, ngunit kailangan mong manindigan." Biglang yumanig ang kanilang kubo. Umugong ang paligid na parabang may bagyong dumaan. Isa sa mga nilalang, si Mang Nestor, ay tumalon papunta sa dingding ng bahay at sa isang iglap ang anyo nito'y nagbago. Ang balat ay naging kulay abo, ang mga matay na mula, at ang bibig ay lumaki na parang panga ng hayop. "Ilabas mo na siya!" sigaw nito. Halos mabingi si Aida sa lakas ng tinig. Ngunit bago pa man makapasok ang halimaw, itinaas ni Aida ang dahon ng buhay at itinutok sa direksyon nito. Kumislap ang malakas na liwanag at napaatras ang nilalang na nagkikilos tao. "Arg!" hiyaw nito habang ang balat ay nagbitak at umuusok. Ngunit hindi sila susuko. Ang dalawa pa, si Aling Berta at ang hindi kilalang lalaki, ay sabay-sabay na lumapit. Ang kanilang anyo'y tuluyan ng nagbago. Mahahabang kuko, balot ng itim na balahibo, at mga ngipin na tila handang dumurog ng laman. Napasigaw si Aida at humakbang paatras. Ngunit ang kanyang lola'y mabilis na kinuha ang isang bote ng langis at binuho sa sahig, saka sinindihan ng posporo. Kumalat ang apoy at nagsilbing harang. "Mga anak ng dilim, hindi kayo makakapasok dito.
Sigaw ni Lola Marta. Ngunit humagalpak ang mga nilalang. Walang apoy ang makapipigil sa amin kung ang bata ay aming kapalaran. Dahan-dahan silang umikot, parang mga hayop na nakararamdam ng dugo. Sa loob ng kubo, halos mabaliw na si Aida sa takot. Ang sanggol duwende sa kanyang bisig ay umiiyak ng malakas at bawat iyak nito'y tila lalo pang naguudyok sa mga halimaw. Sa gitna ng takot, biglang naramdaman ni Aida ang matinding init mula sa dahon ng buhay. Ang liwanag nito'y mas matindi kaysa dati, halos kasing liwanag ng araw. "Ngayon mo na gamitin, Apo," sigaw ni Lola Marta. "Itaboy mo sila bago pa sila makapasok." Nanginginig, itinaas ni Aida ang dahon. Ang liwanag ay kumalat sa buong paligid, sumilaw sa mga nilalang. Isa-isa silang napaatras, naguunahan sa pagsigaw habang ang balat nila'y nagliliyab. "Hindi pa tapos ito, Aida!" hiyaw ng isa habang naglalaho sa dilim. "Babalikan ka namin!" At sa isang iglap, nawala ang lahat ng nilalang. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit ang paligid ay nanatiling malamig at mabigat. Hingal si Aida, halos hindi makapagsalita. Tiningnan niya ang kanyang lola na tila hindi man lang nagulat sa nangyari. "Lola, ano po ba talaga ang nangyayari? Bakit sila humahabol sa bata?" Umupo si Lola Marta, malalim ang buntong hininga. "Aida, ang batang iyan ay hindi basta nilalang. Siya ang magiging tagapagmana ng kapangyarihan ng mga puting duwende. Ang kanyang dugo'y may kakayahang magbalik ng balanse sa pagitan ng tao at engkanto. Kung mahulog siya sa kamay ng mga anak ng dilim, gagamitin nila ang kanyang kapangyarihan upang tuluyang sakupin ang mundo ng tao." Nanlaki ang mata ni Aida. Kaya pala kahit sa baryo, may mga nagkikilos sa engkanto na. Tumango ang matanda. "Oo, at hindi lang iyan. Marami pa silang kasabwat. At habang lumalakas ang bata, mas lalong darami ang mga nilalang na magtatangkang agawin siya." Niyakap ni Aida ang sanggol, na ngayoy muling natahimik sa kanyang bisig. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad, higit pa sa kanyang inaakala. Ngunit sa ilalim ng bigat na iyon, may umusbong na kakaibang tapang. "Kung ganon, Lola, kahit anong mangyari, ipagtatanggol ko siya." At sa gabing iyon, sa gitna ng tahimik na baryo, ipinanganak ang bagong tapang ni Aida. Isang tapang na hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa nilalang na maaaring magligtas o magwasak sa kanilang mundo. Mula ng gabi ng unang laban, naging alisto na si Aida at ang kanyang lola. Hindi na sila mapakali tuwing sasapit ang dilim. Ang sanggol duwende ay kanilang inaalagaan ng palihim, nakabalot sa lumang kumot at inaalayan ng gatas mula sa niyog na ayon kay Lola Marta ay pagkain ng mga lamang lupa. Ngunit habang tumatagal, napapansin ni Aida na mas nagiging kakaiba ang bata. Sa tuwing ito'y umiiyak, ang paligid ay umiilaw na parang may alitap-tap. Kapag ngumiti naman, biglang nawawala ang lahat ng lamok at insekto sa paligid. Parang may kakaibang kapangyarihan itong dala. Samantala, ang baryo ay nagsimulang magbago. Ang mga tao ay naging tahimik, parang laging may inaalala. Ang mga bata ay hindi na pinapayagang lumabas sa gabi, at ang mga aso ay halos araw-araw na tumatahol na parang may nakikitang hindi nakikita ng tao. "Apo," wika ni Lola Marta kay Aida isang gabi, "ang mga nilalang na nakaharap natin noon ay hindi pa ang pinakamalakas. Mga alipin lamang sila. Ang tunay na panganib ay darating pa." "Lola, sino po ang pinuno nila?" tanong ni Aida na halos hindi makalunok sa kaba. "Ang tinatawag nilang Supremo ng Dilim. Siya ang hari ng mga nilalang na kumakain ng dugo at laman, at siya mismo ang nagnais sa sanggol duwende. Kapag nakuha niya ang bata, wala nang makapipigil sa kanya upang sakupin ang mundo ng tao." Nanlamig si Aida sa narinig. Kinagabihan,
Habang natutulog si Aida, napanaginipan niya ang isang lugar na balot ng abo at usok. Sa gitna nito'y may nakatayong mataas na nilalang, matangkad, payat at nakabalot ng itim na balabal. Ang kanyang mukha ay hindi lubos makita, ngunit ang mga mata ay nagliliyab sa pula. "Aida," wika nito, malalim at nakabibinging tinig. "Hindi ka magtatagumpay. Ang sanggol ay akin. At kahit magtago ka saan man, mararating kita." Nang lumapit ito, nakita niya ang mahabang kamay ng nilalang, puno ng kuko na parang patalim. Itinutok nito sa kanyang dibdib at biglang sumiklab ang apoy sa paligid. Napabalikwas si Aida, pawisan at halos hindi makahinga. Ngunit ang pinakakinatatakutan niya ay hindi ang panaginip mismo, kundi ang pagtingin sa sanggol na katabi niya. Ang mga mata ng sanggol ay bukas at tila nakatingin din sa kanya. "Lola, nakita ko siya," nanginginig na wika ni Aida. Siya ang supremo ng dilim. Tahimik lamang si Lola Marta, ngunit sa kanyang mukha'y halatang kinumpirma niya ang totoo. "Oo, Apo. Kapag nagpakita siya sa iyong panaginip, ibig sabihin ay nakarating na ang kanyang anino sa ating baryo. Hindi na magtatagal, magpapadala siya ng mas malalakas na alagad." Lumipas ang ilang araw at unti-unting dumami ang kakaibang pangyayari. May mga hayop na natagpo ang patay sa bukid, tuyong-tuyo na parang nilimas ang dugo. May mga tao ring biglang nagkakasakit, bumabagsak ang katawan at hindi na nagigising. Ang mga matatanda sa baryo ay bulong-bulungan na ang masamang espirito'y dumating na. Isang gabi, habang nakaupo si Aida sa tabi ng bintana, biglang bumigat ang hangin. Ang mga alitaptap na karaniwang naglalaro sa dilim ay biglang naglaho. Ang mga aso ay humahalinghing, nagtatago sa ilalim ng bahay. At mula sa kagubatan, isang napakalakas na tinig ang umalingaw-ngaw. Hindi ordinaryong sigaw ng tao o hayop, kundi parang libu-libong tinig na pinagsama. "Aida, hindi ka makakatakas. Ang sanggol ay akin." Nayanig ang buong baryo at lahat ng tao'y nagising. Ang mga pintuan ay naglaglagan at ang mga bubong ay tila nag-uga. Ngunit ang pinakamalakas na dagundong ay sa dibdib ni Aida, na halos mawalan ng hininga sa takot. Hinigpitan niyang lalo ang yakap sa sanggol duwende. Sa kanyang isip, iisa lang ang malinaw. Hindi na basta-basta kalaban ang kanilang kaharap. Dumating na ang supremo ng dilim at anumang oras, maaari na nitong bawiin ang kanyang pinoprotektahan. Mula ng gabing dumagundong ang tinig ng supremo ng dilim, hindi na muling nagkaroon ng katahimikan sa baryo. Ang mga tao ay naglalagay ng bawang at asin sa kanilang mga pintuan, nagsasabit ng krus sa mga bintana at halos hindi na natutulog. Ang mga batay hindi pinapalayong mag-isa at ang mga matatanda ay nagsasambit ng dasal gabi-gabi. Ngunit sa kabila ng mga ito, ramdam ni Aida na hindi sapat ang mga pangkaraniwang pananggalang. Dahil ang kalaban nila ngayon ay hindi basta masamang espiritu o engkanto, kundi ang mismong pinuno ng kadiliman. Isang gabi, habang yakap niya ang sanggol duwende, biglang nanahimik ang lahat. Wala ni isang huni ng kuliglig, wala ring ihip ng hangin. Maging ang mga aso na palaging tahol ng tahol tuwing gabi ay tila biglang natahimik. "Lola," bulong ni Aida, "bakit parang kakaiba ang paligid?" Tumayo si Lola Marta, kinuha ang isang lumang abaniko na yari sa palaspas at inukitan ng mga dasal. "Apo, maghanda ka. Kapag ang katahimikan ay ganito kalalim, ibig sabihin ay may paparating." At hindi nga nagtagal, narinig nila ang mabibigat na yabag mula sa kagubatan. 1, 2, 3. At hindi lang iisa o dalawa ang paparating, marami. Mula sa dilim, lumabas ang 3 halimaw na mas mabagsik kaysa sa mga nakalaban ni Aida noon. Ang una, isang nilalang na may katawan ng tao ngunit may pakpak ng paniki. Ang mga kuko nito'y kasing haba ng sibat at sa bawat galaw ay nagiiwan ng amoy ng asupre.
Ang ikalawang isang dambuhalang aso, kasing laki ng kalabaw, ngunit ang balat ay kulay uling at ang mga matay nagliliyab sa pula. Ang bawat hininga nito ay parang usok mula sa impyerno. Ang ikatlo isang babaeng tila tao, maganda sa unang tingin, ngunit nang ngumiti ay lumitaw ang dalawang hanay ng matatalas na ngipin at ang dilay mahaba't parang ahas. Nakatitig silang lahat kay Aida, nakangisi at sabay-sabay na nagsalita sa tinig na hindi kanila. Kami isinugo ng Supremo, ibigay mo ang bata. Humigpit ang kapit ni Aida sa sanggol duwende habang hawak sa kabilang kamay ang dahon ng buhay. Tumibok ng mabilis ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung paano lalaban sa tatlong halimaw na higit na mabagsik. Ngunit bago pa sila makalapit, tumayo si Lola Marta at isinaboy ang isang pulbos na kulay abo. Nang bumagsak ito sa lupa, nagliyab at bumuo ng bilog na apoy sa paligid nila. Hanggang nandito ang apoy ng dasal, hindi kayo makakapasok, sigaw ni Lola Marta. Ngunit humalakhak ang babaeng may dila na parang ahas. Walang apoy na makapipigil sa tagapagpadala ng Supremo. Sa isang iglap, hinipan ng halimaw ang apoy at unti-unti itong namatay. Ang bilog ng proteksyon ay nabasag. Nang makita iyon, napalunok si Aida. Wala na silang ibang masandalan kundi ang dahon ng buhay. Lola, anong gagawin ko? Nanginginig niyang tanong. Labanan mo sila, Aida. Ikaw lamang ang may kakayahan. Ang dahon ay buhay sa iyong mga kamay. Nang sumugod ang dambuhalang aso, itinaas ni Aida ang dahon at biglang naglabas ito ng liwanag na mas maliwanag kaysa dati. Tinamaan ang halimaw at napaatras ito, umuungol sa sakit. Ngunit ang nilalang na may pakpak ng paniki, mabilis na dumapo sa bubong at sinubukang agawin ang bata. Napasigaw si Aida, ngunit bago siya masunggaban, biglang nagliyab ang dahon at tila naglabas ng matalim na hangin na tumama sa pakpak ng halimaw. Napunit ito at bumagsak sa lupa, naghahabol ng hininga. Ngunit ang pinakamapanganib ay ang babaeng may dila na parang ahas. Sa isang kisap mata, lumapit ito sa harapan ni Aida at itinukod ang dila na parang sibat. Agad na itinaas ni Aida ang dahon at nagbanggaan ang dalawang puwersa. Ang dila ng halimaw ay nasunog sa liwanag at ito'y napasigaw, nangingitim ang mukha bago naglaho sa ere. Hingal si Aida, halos hindi na makatayo. Ngunit nang akalain niyang ligtas na sila, isang malamig na hangin ang dumampi. Ang tatlong halimaw na natalo ay hindi tuluyang nawala, bagkus naging abo lamang at dinala ng hangin. Mula sa dilim, isang tinig ang muling dumagundong. Aida, sinubukan mo akong labanan gamit ang dahon ng buhay, ngunit tandaan mo, sa huli, ako pa rin ang mananaig, ang batay akin. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Aida na ang tunay na laban ay hindi pa talaga nagsisimula. Ang mga alagad ay pauna lamang at ang mismong supremo ng dilim ay unti-unti nang lumalapit. Matapos ang madugong sagupaan laban sa mga alagad ng Supremo, si Aida at si Lola Marta ay halos hindi na makabangon sa pagod. Subalit ang kanilang mga mata ay nakatuon lamang sa sanggol duwende na mahimbing na natutulog sa kandungan ni Aida. Apo, wika ni Lola Marta habang humihingal. Ang batay hindi ordinaryo. May mas malaking kapangyarihan siyang tinatago. Nilingon ni Aida ang kanyang lola. Halatang hindi maintindihan ang ibig nitong sabihin. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Lola? Hindi ba't anak lang siya ng puting duwende? Umiling si Lola Marta. Hindi. Siya ang magiging tagapagmana ng buong angkan ng mga puting duwende. Ipinanganak siya hindi lang upang mabuhay, kundi upang maging susi ng balanse sa pagitan ng ating mundo at ng mundo ng mga engkanto. Nanlamig si Aida. Susi ng balanse? Oo, apo, tugon ni Lola Marta. Kapag lumaki ang batang iyan,
magkakaroon siya ng kakayahang puksain ang mga anak ng dilim. Ngunit, kung mahulog siya sa kamay ng Supremo, gagamitin itong sanggol upang tuluyang pagharian ang dalawang mundo. Kinabukasan, habang pinapalitan ni Aida ang balot ng kumot sa bata, napansin niyang may kakaibang marka sa dibdib nito, isang hugis bilog na may liwanag na kumikislap sa ilalim ng balat. "Lola, tingnan ninyo ito," sigaw ni Aida. Lumapit ang matanda at nang masilayan ang tanda, nanlaki ang kanyang mga mata. "Apo, ito ang tanda ng Bantay Lupa." "Bantay Lupa?" "Oo," paliwanag ni Lola Marta. Ang Bantay Lupa ay ang tagapag-ingat ng mga nilalang sa ilalim ng lupa at sa ibabaw ng mundo. Ang batang ito kapag lumakas ay magkakaroon ng kakayahang makatawag ng mga nilalang na kakampi mula sa kalikasan, mga espiritu ng bundok, ng ilog at ng hangin. Ngunit habang mahina pa siya, sila rin ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Niyakap ni Aida ang bata. Ibig sabihin, habang ako ang nagbabantay, dapat kong siguraduhin na walang makakalapit sa kanya. Gabi, habang tulog si Aida, nagising siya sa kakaibang liwanag. Nang lumingon, nakita niyang ang sanggol ay nakatayo. Oo, nakatayo, bagamat sanggol pa lamang sa gitna ng kanilang kubo. Ang mga mata nito'y kumikislap ng puti at mula sa bibig ay lumalabas ang mahinang tinig. "Aida!" Nanlaki ang kanyang mata. Nagsalita ka?" "Oo," sagot ng sanggol duwende, bagamat mahina. "Ako ang magiging susi, ngunit nasa iyo kung ako'y magiging liwanag o dilim." Bago pa siya makapagsalita, bumagsak muli ang bata at muling naging ordinaryong sanggol, humihikbi. Halos mawalan ng ulirat si Aida. Alam niyang hindi iyon panaginip. Totoo ang lahat ng kanyang narinig. Sa mga sumunod na araw, lumakas ang bulong sa baryo. Marami ang nakapansin na parang may kakaibang liwanag na nakapaligid kay Aida tuwing gabi. May mga kapitbahay na nagtanong kung may inaalagaan ba siyang bata. "Mag-ingat ka, apo," babala ni Lola Marta. Ang mga mata ng Supremo ay nasa paligid. Kahit mga tao'y maaari niyang gamitin upang makalapit sa sanggol. At hindi nga nagtagal, dumating ang unang palatandaan. Si Aling Berta, na ilang araw nang hindi nakikita, ay biglang bumalik sa baryo, dala ang kakaibang ngiti. "Aida," wika nito, "tulungan mo ako. May nakita akong sanggol na iniwan sa gubat. Alam kong gusto mong tumulong, kaya sumama ka sa akin." Ngunit nang tumingin si Aida sa mga mata ni Aling Berta, nakita niya ang pulang liwanag na tila apoy sa ilalim ng mga mata nito. Hindi na siya nagkamali. Ang Supremo ay unti-unti nang ginagamit ang kanyang mga kasabwat sa baryo. Nang gabing iyon, habang mahimbing ang lahat ng tao, nakaupo si Aida sa tabi ng kanyang lola. Hawak-hawak ang sanggol, pinagmamasdan ang kislap sa dibdib nito. "Lola, kung susi nga siya sa balanse ng ating mundo, baka mas ligtas kung ilayo ko siya. Baka dapat kong dalhin sa bundok o sa ilog para hindi sila makalapit." Ngunit umiling ang matanda. "Hindi, apo. Kung saan ka pupunta, doon rin susunod ang Supremo. Ang laban ay hindi maiiwasan at ikaw ang pinili ng duwende para maging bantay. Hanggat hindi natatapos ang tunggalian, wala kang ligtas na mapupuntahan." Niyakap ni Aida ang sanggol, pinikit ang mga mata at sa kanyang dibdib ay nabuo ang isang panata. "Hanggat may hininga ako, hindi ko siya ibibigay, kahit kamatayan ng kapalit." Ngunit sa dilim ng kagubatan, may mga matang nagliliyab na nakamasid. At mula sa malayo, isang halakhak ang muling umalingaw-ngaw. Ang halakhak ng Supremo ng Dilim na ngayoy alam na kung sino ang kanyang tunay na hahadlang sa kanyang mga plano. Ang baryo ng San Roque ay balot ng katahimikan ng gabing iyon. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi dala ng kapayapaan, kundi ng takot. Wala ni isang aso ang tumatahol
Wala ring kuliglig na nag-iingay. Parang pinilit na pinatahimik ang lahat ng bagay ng isang presensya na mas malakas kaysa alinmang nilalang. Si Aida, hawak-hawak ang sanggol duwende, ay nakaupo sa gilid ng kanilang kubo. Katabi niya si Lola Marta na hawak ang isang lumang baston na may ukit ng mga sinaunang dasal. "Apo," wika ng matanda, mahina ang tinig, "huwag kang bibitaw. Kahit anong ipakita sa iyo ng Supremo, alalahanin mong ilusyon lamang ang ilan sa mga iyon. Ngunit ang sakit at kamatayan na maaari niyang dalhin, tunay na tunay." Bago pa makasagot si Aida, biglang nanginig ang lupa. Ang mga puno sa paligid ay naguga na parang may bagyong dumarating. Isang malamig na ihip ng hangin ang dumampi at sa isang iglap, namatay ang apoy ng kanilang lampara. Ang tanging liwanag ay mula lamang sa sinag ng buwan at sa kumikislap na tanda sa dibdib ng sanggol duwende. Mula sa kakahuyan, unti-unting lumitaw ang isang anino, mahaba, matangkad at nakabalot sa itim na balabal na parang usok. Ang mukha nito ay natatakpan ng dilim, ngunit ang dalawang mata ay nagliliyab na parang baga. "Aida!" Umalingaw-ngaw ang tinig nito, malalim at nakabibingi. "Ikaw ang pipigil sa aking kapangyarihan?" Halos hindi makagalaw si Aida. Ang kanyang tuhod ay nanginginig at ang puso'y parang lalabas sa kanyang dibdib. Ngunit sa kanyang mga bisig, naramdaman niya ang banayad na pulso ng sanggol duwende. At sa munting nilalang na yon, nakatagpo siya ng lakas. "Hindi ko siya ibibigay sa iyo," sigaw ni Aida, bagaman nanginginig ang boses. Humalakhak ang Supremo at ang kanyang halakhak ay nagpatigil sa hangin. "Mahina kang bata, isang hamak na dukha. Wala kang kapangyarihang lumaban sa akin." Iwinasiwas ng Supremo ang kanyang mahaba at mapanglaw na kamay. Sa isang iglap, ang paligid ay nagbago. Hindi na yon ang kanilang kubo, kundi isang malawak na parang napuno ng abo at apoy. "Aida," bulong ng Supremo, "ito ang magiging kapalaran ng iyong baryo kapag hindi mo ako sinunod. Lahat ng mahal mo, masusunog, mawawala, mabubura." At mula sa abo, lumitaw ang imahe ng kanyang mga magulang, si Mang Selo at si Aling Rosa. Nakahandusay, umiiyak, humihingi ng saklolo. "Aida, anak, tulungan mo kami." Iyak ng kanyang ina. Napaluha si Aida. "Inay! Itay!" Ngunit agad siyang hinawakan ni Lola Marta sa balikat. "Huwag kang maniwala, apo. Ilusyon lamang iyan. Hindi sila ang iyong mga magulang." Pinikit ni Aida ang kanyang mga mata, pinipigilan ng luha. Nang muli niyang idilat, nawala ang imahe ng kanyang mga magulang at ang lahat ay bumalik sa kanilang kubo. Ngunit naroon pa rin ang Supremo, nakangisi. Bigla itong umabante at sa isang kisap mata, nakatayo na ito sa harapan ni Aida. Ang kanyang mahahabang kuko ay halos tumama na sa sanggol duwende. "Akin na siya!" sigaw ng Supremo. Halos mabitawan ni Aida ang bata sa sobrang takot, ngunit sa huling saglit, itinaas niya ang dahon ng buhay. Sumiklab ang liwanag mula rito at tumama sa dibdib ng Supremo. Napatras ang nilalang, napasigaw ng malakas na umalingaw-ngaw sa buong baryo. "Aka!" Ngunit hindi siya naglaho. Imbes, mas lalo pa siyang lumaki at ang kanyang boses ay mas lumakas. "Hindi mo ako mapipigilan, Aida. Hanggang ako'y may anino, ako'y laging babalik." Nakahawak si Aida sa sanggol, hingal na hingal. Ngunit sa kanyang puso, nagliyab ang isang determinasyon na hindi niya pa nararamdaman noon. "Kung ganon, kahit ilang beses kang bumalik, haharapin kita. Hanggat ako'y humihinga, hindi mo makukuha ang batang ito." At sa unang pagkakataon, tila natahimik ang Supremo. Hindi ito sumagot, bagkus ay unti-unting umatras, naglaho sa dilim, ngunit iniwan ang isang bulong. "Ito'y simula pa lamang, Aida. Kapag dumating ang tamang oras, babalik ako at wala kang magagawa."
Naiwan si Aida at ang kanyang lola sa katahimikan ng gabi. Hingal, pawisan, ngunit buhay. Sa kanyang mga bisig, mahimbing na natutulog ang sanggol duwende. Tila walang kamalay-malay na siya ang sentro ng digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim. At sa gabing iyon, buo ang panata ni Aida. Hindi siya bibitiw kahit kapalit ay sariling buhay. Wakas,